Our knowledge should be balanced by love. Kailangan po yan. And that is what the 8th chapter of Corinthians is talking about. We have to have knowledge balanced by love. Tayo po tayo, basahin natin ang 1 Corinthians 8. 3 verses lang po muna. At kung anong version ang meron kayo, kahit Tagalog, kahit Bisaya yan, sabay-sabay po nating babasahin. Okay, 1 Corinthians chapter 8, verses 1 to 3. Together, let us read, go. Now about food, sacrificed to idols. No? Hindi ko kayo marinig, mga kapatid. But whoever loves God is known by God. Let us pray. Father in heaven, salamat po sa pagkakataon, kalayaan na kami po ay magtipon-tipon, manambahan, kumanta, sumayaw para sa inyo. Ibang bansa, wala po niyan. Salamat sa pagpapalang yan. Salamat sa pagpapala ng iyong salita. Nawa ang iyong salita lamang ang mamutawi mula sa inyong mga labi ngayong umagang ito. We completely surrender ourselves to you, Holy Spirit. May you speak directly to your people this morning, and we claim that your words will not return to you empty, nang walang kabuluhan, kundi ito'y magbubunga ng mabubuting gawa sa kanilang mga puso at gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Una po tayo. Alam niyo po yung topic natin ngayon ay malapit sa puso ng Fairview Christian Fellowship. Bakit po? Kaya kalahin niyo, isang buong chapter. Anong topic ng buong chapter ng 8 ng 1 Corinthians? Food. Food. Oh, food. Yeah, di ba? Sabi diyan sa unang part ng now about food sacrificed to idols. So naalala niyo po itong parte na to ng 1 Corinthians, nililista na ni Pablo yung mga tanong sa kanya ng mga bagong Kristiyano sa Corinto. Isa-isa niya sinasagot. So nandito na tayo sa topic ng food sacrifice to idols. At naalala naman ang konteksto natin. Mga Kristiyano po doon na hindi Hudyo ay maraming Diyos-Diyosan, maraming templo, maraming sinasamba ng mga Diyos-Diyosan at nagsasakripisyo sila ng mga pagkain, karne para sa mga idol pagan worship nila. At yung pong karne na yan, pagkain na yan, ay 3 bagay lang ang kinahihinatnan. Una, yan po ay sinusunog bilang sakripisyo. Pareho ng mga Hudyo. May ganyan din naman po ang mga Hudyo, di ba? Pangalawa, yung pong sobra niyan ay kanilang pinagpepiestahan naman doon sa templo mismo ng pagan temple na yon. At pangatlo, yung sobra pa ay binebenta sa talipapa. Mas mura po yan sa talipapa. Kasi, walang puhunan po kasi yan eh. Offering po yan. So, yung sobra. Ngayon, ang tanong nitong mga bagong Kristiyano po ng Corinto, pwede ba kami dyan? Pwede ba kaming kumain yung pagkain na yan? Kahit na yan ay naisakripisyo na sa mga Diyos-Diyosan. Ang tanong, nagkaroon ba ng epekto yung mga Diyos-Diyosan kasi in-offer sa kanila? So sa isip nila, baka naapektuhan na to o may ginawa na yung mga Diyos-Diyosan sa pagkain na yan, sa karne na yan, baka hindi na pwede sa amin yan kasi Kristiyano na kami. Did the pagan gods have any effect on the food? Now, sabi po ni Pablo, sagot niya, we know that we all possess knowledge. Yan, we all know, meron daw tayong, all of us have knowledge. But knowledge puffs up while love builds up. So ano po, ibig sabihin ng puffs up, alam niyo po, yung sobrang kaalaman, yan po ay Ano po yan? Yan po ay para kayong nabubulkanize. Humalaki yung mga ulo ng mga masyadong maraming alam. Kaya po yung mga doktor, at yung mga abogado, dami pong alam yan. Kaya ang tawag po sa amin ay mga likas na mayabang. Kakaawa naman kami. Pero po totoo yan, pag may konti kang alam, kala mo kung sino ka na. But actually, sabi po ni Pablo, may knowledge tayo, mga Kristiyano, dapat about food and the pagan gods. Una, theoretically dapat lahat daw ng Kristiyano alam na
kung ano ang totoong kahulugan ng mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Pero sinasabi po niya, baka hindi lahat ay alam ng ganitong katotohanan. In fact, sabi niya, knowledge is not everything. Bakit? Kasi kung knowledge lang, kaalaman lang daw, nagkakaroon tayo ng wrong, that there is mere knowledge that there is nothing wrong with the food offered to idols inflates us. Nagkakampante na tayo, nagpo-false sense of security na tayo, and nagkakaroon ng indifference. Ibig sabihin, ay alam ko naman na okay lang yung food na yan, kain ako. Hindi na naaalala yung iba na tumitingin sa atin, so nagkakaroon daw po ng puffing up dahil sa kaalaman na yan. That is why love is necessary, sabi niya. Love takes one beyond himself to aid another so it builds up. Ibig sabihin, kapag may pag-ibig, hindi mo lang inisip yung sarili mo, may karne. Galing sa templo yan, mura pa, bilhin natin, kain. Iniisip mo rin na baka naman yung iba nating mga kasamaan sa church, sa bagong church ng Corinth, baka pag nakita tayo kung anong isipin nila, kasi para sa kanila, hindi yata tama yan. So, love builds up. In fact, it is countercultural. Nung panahon na yan, ang mga Korintong, isip lang nila yung sarili nila. Kung anong makakapakinabang sa sarili nila. So, sabi po ni Pablo, those who think they know something, hindi naman totoong alam nila lahat. Bakit? Even the most knowledgeable of us have limited knowledge. Only God is omniscient. So, wag daw po tayong umasa na sa kaalaman na pag masyado kang alam, maraming alam, akala mo, alam mo na lahat, nagiging mapaghusga ka. Hindi mo naman alam yung buong sitwasyon, mga kapatid. So, halimbawa, may lumapit sa inyo, may nagmarites. Kakampi ka kagad dun. Hindi mo naman alam yung panig na kabila. Wag muna, kapatid, wag kang kakampi. Dahil hindi mo alam ang buong storya. Alamin mo yung kabila. Di ba? Nasa Proverbs din yan. Pag may nagkwento siya, parang tama. Until you hear the other side of the story. Ingat po tayo dyan. So, sabi po dito, but whoever loves God is known by God. It is not knowledge, hindi daw po yung knowledge, but love for God is what counts. Kagaya no sabi ni Corrie ten Boom. Yan. It's love for God that counts. So, sabi ng isang commentary ganito, yung pong essential ingredient daw ng love, kapag may love na pambalance sa knowledge, sabi niya, knowledge is tempered. Ano ba yung ibig sabihin ng tempered? May tempered glass dito. Tempered glass. Dito naman ang ibig sabihin, mas malumana yung sidhi ng iyong damdamin kapag niisip mo ang pag-ibig. Love makes knowledge into the right kind of discerning and compassionate knowledge exhibited by one's love for God. In other words, pag may pag-ibig ka sa Panginoon, iniisip mo rin yung kapwa mo. Ano kayang iisipin nun? Kapag ganito ang ginawa ko, para sa kanya masama yun. Tapos nakita niya ako na mas matanda pa akong Kristiyano, ano maiisip nung tao? In loving God and others, a person shows that he is known by God and that God knows him. Recognizes him as his own, as having the right kind of knowledge, which is what? Exercising knowledge in love. In love to his fellow Christians and to God. Kagaya po ng sabi ni Jesus, by this all will... Everybody read? Yan. Kaya nga ang ating vision, we are a loving community. Everybody read. We are a loving community. Yes. Nahalata na ba yan sa community natin? Pag hanggat hindi pa, hindi natin babaguhin yan. Hindi lang sa labas, kundi sa loob. Sa loob ba? Sa simbahan, yan na ba tayo? Loving community na ba tayo? Pag hindi pa, yan pa rin yan hanggang next 44 years. Yan naman talaga ang gusto ni Lord.
The greatest commandment. So that's why we say ang title natin ay knowledge that is balanced with love. Pero ano po ba yung knowledge that tinetemper ng love na knowledge, no? If you have love, you need to pursue knowledge. Not to puff up, but to love more. Love God more. Love others more. Pero ano po ba yun? What is it that we know and others don't? Kasi sabi po dito sa next verse, so then, about eating food sacrificed to idols, we know, ito po yung dapat alam na ng mga Kristiyano, lalo na kung matagal ng Kristiyano, that an idol is nothing. Bali, wala po yung idol daw. Kahit na American Idol yan. In the world, in the whole universe, walang kwenta, walang saysay ang mga Diyos-Diyosan. Sabi, there is no God but one. Okay? That is what we know. Sabi niya, ang mga Diyos-Diyosan at best are nothing. Wala silang kapangyarihan. Wala silang impluensya. Wala silang epekto sa pagkain. Sa inumin, wala. Bakit? Wala naman yan. Hindi naman talaga Diyos yan eh. Mga kapatid, ha? Ano ba yung mga yan? Gawa sa bato? Gawa sa kahoy? Gawa sa, ano yung iron? Bakal? Kasi nung gumawa, tao rin. Basahin niyo yung Isaiah 44:9-20. Sabi niya dyan, ano ba ito? Yung kahoy na ginagamit mo na panggatong sa gabi, kalahati, panggatong, kalahati, ginagawa mong Diyos. Sabi ni Isaiah. Ay, ano ba namang tataka po yung propeta? Imagine mo, ikaw po ay pang-init ng daw ng tinapay, yung kahoy na yun. From the same wood, you create, you make an idol. At tapos luluhuran mo yun, sasambahan mo yun, ipapasanin mo sa balikat, ipapasyal mo, pahahanginan mo, paaarawan mo, kasi may jaundice. Pag nasunog ang bahay mo, sasagipin mo pa, kasi baka masunod. Diyos mo yun, dapat yun ang nagsasagip sa iyo, siya sasagipin mo. Yan po yung mga kahangalan ng Diyos-Diyosan. Bali, walang power for, even if there are so many, sabi nga ni Pablo, talagang merong Diyos-Diyosan. At maraming tao ang tumatawag ng Diyos sa kung ano-anong bagay. Accepted. Totoong nangyayari yan, mga kapatid. There are many gods. Marami naman talaga, sabi ni Pablo. Yet for us, ang kausap niya po ay Corinthian Christians. Alalahanin natin, mga believers, mostly new believers ang nandun. For us, there is but one God, the Father. Sino yung God the Father na yun? From whom all things came. Siya yung source, siya yung creator. And what else? And for whom we live. Tayo yung nabubuhay para dun, sa buhay na Diyos na yun, na lumalang ng langit at lupa, na iisang Diyos. At ano ba? And there is but one Lord. Our Lord Jesus Christ, through whom all things came. God the Father daw, from whom all things came. Tapos, Lord Jesus Christ, from whom all things came din. Ibig sabihin, makakuntsaba yung Father and Son sa pag-create. So, kasama po si God, God the Father, God the Son, doon. And through whom we live, sabi. Yan ang maganda. Na hindi tayo iniwanan ni Jesus na matay siya sa krus, na buhay muli, umakyat ng langit, bahala kayo sa mga buhay nyo. Hindi gano'n. Through whom we live now, sa pamamagitan naman ng Holy Spirit. Importante po yan, kasi yung one Lord na yan, yan mismo yung salita sa Shema, Deuteronomy 6. Yun po yung nire-recite ng mga Israelita, araw-araw, umaga at gabi. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God.
Ibig sabihin, sabi ni Pablo, si Jesus mismo ang Yahweh ng Israel ng Old Testament. Ay napakalaking bagay po niyan. Para sa isang Israelita, Pharisee of Pharisees pa si Pablo, di ba? Siya po ay Pharisee of Pharisees, sabi niya. Napaka-Hudyo niya. Ibig niya sabihin. Ang mga Hudyo, Yahweh, hindi nga mabanggit yung Yahweh. Ayaw nilang banggitin, sobrang banal. At tapos ito sinasabi niya, si one Lord natin, yan din yung one Yahweh ng Old Testament sa Shema. Wow! That is a huge declaration para kay Pablo. This is what we all believers should already know, sabi ni Pablo. Dapat ito alam na natin. But, that there is one God, the Father, one Lord, Jesus Christ. Dapat malinaw niya sa atin. There is no need for other gods. Hindi na kailangan magdasal-dasal ng dami-daming mga kung sino-sinong dadasalan. Kapag ito, sitwasyon mo, dasalan mo ito. Pag ito, sitwasyon mo, dasalan mo ito. Pag ikaw ay hindi mabuntis, punta ka dito. Pag ikaw ay walang boyfriend, dito ka magsimba. Walang ganon. Iisang Diyos na dapat sambahin. Huwag nyo nang dagdagan, mga kapatid. Nagagastusan lang kayo. Magastos. Yung maraming Diyos. That's the fact, that's the truth, and that's what we, true believers, should know, sabi ni Pablo. But not everyone, so sabi ni Pablo, ito na, hindi naman lahat ganun ang pagkakaintindi, mga kapatid. Unawain natin sila. Not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat food sacrifice, they think of it as having been sacrificed to a God. And since their conscience is weak, ang isip nila, madumi yun. Pagkain na yun. Para sa kanila, madumi yun. So wala pa sila they do not possess the knowledge. Anong knowledge yun? That an idol is an empty God. An idol has no power. Is not a real divine being. Conscience is weak. Ano yung sabihin nun? It is defiled, sabi. Those believers who think that in eating meat sacrificed to idols on pagan altars, they have involved themselves with pagan worship and thus have sinned against Christ. Para sa kanila, so hindi pa sila naka-move on, mga kapatid. Bago pa lang it should be understandable sa atin. Para din kung meron kayo sinyeran at na talagang totoong tumanggap sa Panginoon, ang dating relihiyon niya ay hindi sila kumakain ng, ano ba yung mga bawal? Ha? Ano? Dinuguan. Oh, sarap nun. Sasaw-saw mo yung puto. Pagkatapos, halo-halo. After that. May mga ganong relihiyon na pinanggalingan yung mga bagong Kristiyano. Tama? Oh. Kung bagong Kristiyano, ang feeling nila, bawal pa rin yun. Ikaw naman, dati ka ng Kristiyano, para sa'yo, ano kasi sabi ni Jesus? Jesus declared that all food is clean, di ba? Sabi niya. Oh. Yun ang alam mo. Sa sobrang namang yabang mo na, alam mo na yun, lamon ginawa mo dyan sa harap ng kapatid na. So, hindi daw ganyan kasi yung conscience niya, weak pa, hindi pa ganun kalakas. The conscience of some new believers were still accusing them strongly with regard to allowing them to eat food, idol food, without feeling spiritually corrupted. So ang feeling nila, pag kumain sila nun, mali. Kasi parang madumi yun, kasi inalay na sa mga Diyos-Diyosan, kaya feeling nila, nakakasala sila. They still imagine that idols were real evil and real. A defiled conscience is one that has been violated, bringing fear, shame, and guilt. Sa totoo lang, food does not, sabi dun sa, food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, and no better if we do. Sabi dyan. May magandang translation. Basahin niyo po lahat. Ready, go. We don't gain anything if we do. So, kumain ka,
Hindi ka kumain. Why? Because food is spiritually neutral. Ayun, mga kapatid, baka naman, alam ko namang matatalino tayong lahat. Baka naman sabihin nyo, pwede pala, huwag na tayo mag-fasting. Di ba? Mga kapatid, ang topic dito, pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. Ang issue is it clean or unclean? Kakainin ko ba yung clean or unclean? Hindi po ito tungkol sa formative spiritual disciplines na binanggit natin last time. Definitely, yung pong pag-aayuno brings you closer to God. Why? Because instead of eating, you sacrifice it, yung time na dapat gutom ka na, gusto mo na kumain, yun ay ifo-focus mo sa pananalangin, pakipag-usap sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, malalapit ka talaga sa Panginoon. Hindi po ito lisensya para wag na tayo mag-fasting. Mga kapatid, sana malinaw yan. Fasting for the right motives and purpose will in fact always make you grow closer to God. And the opposite is true as well. Makinig kayo, alam ko magagalit tayong lahat dito. Gluttony is a sin. Yun na. Banggitin natin lahat. Sige na. Para talagang magalit kayo lahat sa akin. Ready, go! Gluttony is a sin. Parang mahina. Parang walang conviction ba? Hindi galing sa puso. Ulit. Gluttony is a sin. Nakalista po kaya yan sa Bible. Gluttony is a sin, mga kapatid. Food addiction is a sin. Alam ko, dito sa ating church, parati kong binibiro na united we stand, provided we... bilis talaga sumagot mo. Talaga. At ang ating FCF ay isa sa mga F na yan ay ano? Tingnan mo, galing. Walang millisecond lang talaga ang delay. Automatic. Paltanan natin kaya yun. United we stand, provided we pray. Paltan natin. Kaya, ano palagay nyo? United we stand, provided we fast. Wala. Doktora, wala. Muwi ka na. Sabi, hindi lang nila masabi. Tama na, sabi. Amen ba? Amen. Parang labas sa ilong yung mga amen nyo dyan. So, anong conclusion dito? We know, the second part, sabi niya, we should already know that idols are nothing, that there's one God talaga, and He is everything, that food has no effect on our relationship with God. But what do others know? Para sa bagong Kristiyano, ang alam nila na yung sinakripisyo sa isang Diyos-Diyosan ay marumi. Dinumihan ng Diyos-Diyosan yan. Kung ano man, ano yan. At pag kinain nila, ang alam nila sa utak nila, ang pag kinain nila yan, sila nagkakasala. Yun ang kanilang pag-iisip. Ganito pa ang kanilang paniniwala eh. Kaya dapat maging considerate tayo sa kanila. That's where love comes in. That's how love balances our knowledge. Alam natin na wala naman eh. Paborito ko nga yung dinuguan. Well anyway, third point, sabi, be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block, mga kapatid. Knowing that eating is spiritually harmless, it is your right to eat whatever. But will it cause a fellow believer to stumble in his or her faith? So, tanong, is it loving to eat dinuguan in front of your new believer na galing lang sa INM? Is it loving to eat, ano ba yung paborito? Crispy pata in front of your Muslim background believer? Parang gusto niyo sumagot na yes. So, consider natin mga kapatid, baka tayo makatisod. Napakahalaga po niyan. So, will it cause a fellow believer to stumble in his or her faith?
Is it loving? Is it the best for others? Is it the best for the church? Ano bang gusto mo, kapatid? Ikaw ba so, knowing without loving will actually result in stumbling. You may know everything, you may know na okay lang yan, lamon ka dyan, nakastumble na yung kapatid mo, hindi na rin nalugod ang Diyos niyan. So, kailangan natin magdesisyon kung tayo ay LB o SB. Hindi po yan Los Baños at Sangguniang Bayan. Ang atin pong take-home idea is, it is always better for us to be a loving brother or sister than a stumbling block. Mas mabuti na tayo ay maging loving, mapagmahal na kapatid kaysa tayo ay makatisod pa ng iba. Konsiderasyon lang mga kapatid. Pagkain lang naman yan eh. Hindi ka mamamatay nang hindi kumain yan. Dahil lang sa pagkain na yan, matitisod ang kapatid. Magkakasala ang iba dahil dyan. Sakripisyo mo na yan. Tanungin mo, bro, kung meron kayong mga fina-follow up na bagong Kristiyano, tanungin natin, bro, natitisod ka pa ba? O, nababother ka pa ba sa pagkain ng karne ng baboy? Tanungin, pwede naman tanungin yun. Kasi pwedeng talagang ano pa siya, ayaw niya. Para sa kanya, hindi pa niya tanggap na malinis yun. Kasi buong buhay niya, bawal yun eh. Tapos bigla ka naging Kristiyano, gusto mo baguhin agad. Hindi. Be considerate. Kapatid, ikaw ba nababother or hindi ka ba mapakali o ikaw ba nadidisturb? English na yan. Na-store. Parang hindi naman tama yung na-store. Ikaw ba nababahala kapag pumasok ka pa sa simbahan na maraming mga nakatingin sa'yo, nakapaligid, na nakatingin lahat sa mga mata sa'yo, ganyan? Na puro ribulto. Kasi ang feeling mo dyan ako galing, ayoko na bumalik dyan. Makakasala ako. Yan ba ang pakiramdam mo? Huwag tayong pumasok dyan. Huwag tayong Just be open, transparent, tanungin. Kasi baka yun pa ang ikatisod niya ako naman, nung kami estudyante, doon sa PGH may chapel doon. Dami kayong mga matang nakapalibot doon. Doon lang tahimik. Doon ako nagpe-pray sa loob doon. Kasi para sa akin, may mga mata nga yan, di naman yan makakita. Hindi ako isusumbong yan, may bibig nga yan, di man makakasumbong yan sa baliwala sa akin yun. Kung may bagong Kristiyano, nakita ako doon, dapat wala ako doon. Kasi baka sabihin, pareho lang pala tayo. Hindi tayo pareho, ang dami-dami mong Diyos-Diyosan, ako isa lang. So, sabi po dito, be careful. However, that exercise does not become a stumbling block to the weak. For if someone with a weak conscience sees you, nakita ka nun, with all your knowledge, eating at the temple of the idol, hindi ba lalakas loob niyan na kumain din? Kaya naman, di kumain siya. Happy-happy kami. Hindi po yun. Bakit? Kasi sa isip niya, kasalanan yun eh. Ikaw, nakita niya, kumakain ka doon sa temple na yun ng mga, kasi noon daw panahon na yan, may nahukay po sila na mga 2 temple dyan sa ancient Corinth, na talagang may kwarto na kung saan mukhang kainan talaga. Mukhang nagpe-fiesta sila doon. Pagkatapos siguro ng offering, yung sobra nga, kinakain doon. Maaaring naiimbitahan daw yung ibang mga bagong Kristiyano doon. So ang point dito, lumalakas ang loob ng bagong Kristiyano na kumain ng para sa kanya ay bawal na pagkain. In other words, nadidisturb siya sa pagkain nun. Nakita ka, kain na rin. All the while eating, he himself is saying to himself na mali ito kasi binabagabag siya ng kanyang konsyensya. Nagigilty siya pero kain siya ng kain. Sarap ng kumain. Yun po ang ibig sabihin nitong stumbling block na to. Na hindi natin, na nagigilty pa siya, nababagabag ang kanyang konsyensya, at ang feeling niya ay nagkakasala siya, pero kumakain siya, bakit? Nandun ka kasi.
ikaw kumakain, Kristiyano ka rin. Naintindihan niyo to? Stumbling block pala yun. Yun ang stumbling block. Kaya sabi po doon sa... So may magandang... si Pablo rin ang nagsulat po nito. Basahin niyo. Ready, go. Lobat. Roma 14:23. Exactly. Yan exactly yung sinasabi sa Roma 14. Sa Tagalog, mas maganda pa eh. Basahin po natin. Pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi ito ayon sa kanyang paniniwala. Sapagkat kasalanan anong namang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa paniniwala. Sabihin, kain siya ng kain doon. All the while, siya ay naku-conscious, nagigilty, na nagkakasala siya, pero kain na kain. Bakit? Nandun ka kasi. Lumalamon ka doon. Dapat wala ka doon. Ikaw ang naging stumbling block sa kanyang paglago. Meron pang isang verse. Basahin natin to. So whoever knows the right thing to do but fails to do it, to him it is sin. So para doon sa new believer na yun, ano ang tamang gawin? Huwag kumain. Yun ang tamang gawin. Para sa kanya, ha? Hindi niya kumain siya eh. Hindi niya sinunod kung ano yung tamang gawin para sa kanya. To him, it is sin. Kaya para sa iyo, tama o mabuti, ang hindi pagkain ng ganitong pagkain at hindi mo ginawa, kumain ka pa rin, kasalanan ito. Kaya anong nangyari? Verse 11, so the weak brother or sister for whom Christ died, si Jesus po namatay para dun eh. Kahit na yung bagong Kristiyano na mahina pa ang pananampalataya, si Kristo po namatay dun. Christ paid completely for their sins, fully satisfying the wrath of God. No matter how young in faith, valuable po sa Diyos yung bagong mananampalataya na yon. When you sin against them and wound their weak faith, grabe, you sin against Christ. This is a strong warning, mga kapatid, that causing a brother or sister in Christ to stumble is more than an offense to that person only. It is a serious offense against the Lord Himself. Yan po nakasulat yan. So, dalawa, twofold ang sin mo. Sinning against the brother which you caused to stumble, and also sinning against the Lord Himself. Kaya nga sabi ni Jesus kung makakatisod ka, nako, ganito gawin mo ha, kumuha ka ng giikan. Alam niyo yung giikan? Giikan. Tagalog nun. Millstone, dalawang malalaking bato na pinapaikot na ganun para gilingin yung mga butil ng, kung anong butil, tapos magiging juice. Ganong kabigat yun. Ano sabi ni Jesus? Kung stumbling block ka, anong gawin mo? Magkwintas ka ng giikan at mag-swimming ka sa dagat. Yan ang payo ni Jesus. Huwag tayong ganon. Kasi ayaw po ni Lord yun. Sabi ni Pablo, therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again. Wow. Alahin mo si Pablo. Karapatan niyang kumain ng karne. Hindi naman siya nagkakasala. Sa isip niya, hindi naman siya nagigilty. Hindi siya kinokonsensya, hindi siya binabagabag ng konsensya niya, ng spirito. And yet, dahil matitisod yung iba, wag na lang. Hindi na ako kakain yan. Paul is saying that he will not exercise his freedom based on his knowledge that idols are nothing and therefore food sacrificed to them are uncontaminated. Hindi makaka-apekto yung Diyos-Diyosan sa pagkain eh. Wala siyang power. Therefore, hindi unclean. Malinis yun. Yet he chooses to waive his right to not exercise his liberty just so he will not make his brother sin. That knowledge, balanced with love and consideration for another brother who is weaker in faith, yan po yung buod ng ating chapter 8. Sabi niya sa the rest of the chapter ng 14, so then let us pursue the things of peace and the things for building up one another. In fact, sa wikang sarili natin, basahin po natin to. Ako muna.
Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makakapagpatibay sa isa't isa. Kayo naman, basahin niyo to. Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Tingnan niyo yan. Inuusig ng konsyensya. Kung ano mang ginagawa nyo na inuusig kayo ng konsyensya, itigil nyo. Why? Kasi po kung kayo tunay na Kristiyano, nasa yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ginagamit po yung ating konsyensya. Yung mga hindi nga Kristiyano, may konsyensya, tama? Lalo na yung mga Kristiyano, nasa atin ang Holy Spirit. Ginagamit ng Holy Spirit yung konsyensya natin. Pag inuusig kayo ng konsyensya nyo, itigil nyo kung anong ginagawa nyo. Bakit? The Holy Spirit is using your conscience. Pinabagabag ka, tigilan mo na yan. Pag tinuloy mo yan, kasalanan yan. Deliberate sin. Sinadya mo nang magkasala. Abangan mo dahil the last say is with God. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, it is always better to be a loving brother than a stumbling block. Sa ating buhay Kristiyano, for our fellow believers' sake, choose to be a stepping stone to greater faith by being a loving brother, by being a loving sister, instead of a stumbling block that leads them towards spiritual destruction, mga kapatid. Akalain mo, ikaw ang naging dahilan nun? Dahil lang sa crispy pata. Sa kwarto mo na lang kainin yan, baka may makakita. So mga kapatid, having knowledge is not all that bad. Hindi talaga masama ang may kaalaman. Bakit naman sasama yan? In fact, yan nga ang dahilan na tayo lumalago sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid. Hindi titigilan ng pag-pursue ng knowledge. Older believers are expected to know more necessarily, and therefore expected to have grown more. Not just in knowledge, but in love for God. Older believers must always, so magpaparaya po kayo, mga dati ng Kristiyano, magpaparaya po tayo sa mga bago-baguhan pa ng Kristiyano, making sure na hindi sila matitisod sa ating salita, sa ating mga ginagawa. Even the appearance of evil, mga kapatid. Always temper your knowledge, your freedom, your right with love. Karapatan mo nga, karapatan mo, pag in-exercise mo yung karapatan na yan, pag ginawa mo yung karapatan mo na yan, natisod naman, daming na-stumble. Ay, huwag mo na gamitin. You have the right to waive your own rights in the name of love. Love for God and love for your fellow believers. When unsure, guide question. Loving kaya ito? Kung gagawin ko, loving kaya ito? Nandito itong mga kapatiran, nandito itong mga bagong Kristiyano. How will they think? How will they react? How will they feel pag ginawa ko itong bagay na to? Pag sinabi ko itong bagay na to? Hindi kaya sila matisod. Isipin na beforehand. Better a loving brother than a stumbling block.